Uy, uy, uy. Oh, kita ninyo ni mga kabay. Tudas na. Tudas na. Ayun, driver. Oh, nataranta. Ano? Grabe. Para na tong ano Vulkan na sumabog. Nakita natin dito yung driver na nataranta na siya. So, lumabas siya dun sa sakyan niya. Binunot niya na yung susi. Pero patuloy pa rin sa pag-andar yung kanyang makina. Kita natin dito na sinabihan siya ng mga tao, "Oy, patayin mo yung makina, patayin mo." Pero sabi niya, natanggal na daw niya yung susi. Diba? So, inabandon niya na yung sakyan niya. Bahala ka na dyan. Dito na ako. Pero talaga nga na to, pag sa'yo ito mangyari, talaga matataranta ka. Kahit siguro na naman ako, kahit ako mekaniko ako, pag nangyari yan sa akin, matataranta ako. Okay? Lalo na yung wala talagang alam sa makina. Yan. Itong tawag nito is diesel runaway. Yan. Ano ba yung cause ng diesel runaway? Or yung pag-wild ng makina? Ito kasing unit na to is Isuzu Crosswind. Yan. Sa mga naka-Isuzu Crosswind, common issue ito. Especially dahil nga naka-conventional engine pa sila or kaya naka-injection pump pa. Ang common issue ng diesel runaway is naghahalo yung fuel dun sa engine oil. Instead na engine oil lang yung naglo-lubricate dun sa system ng makina, naghahalo yung fuel hanggang sa umapaw. Dahil nga sa pagtaas ng level ng fuel, yung ibang part niyan ay napupunta, nahihigop ng makina. Ngayon, may additional supply na nahihigop ng engine. Kaya nagkakaroon siya ng high RPM. Kahit patayin mo yan, wala ka ng supply ng fuel, pero yung fuel na nagsusupply sa kanya, nanggagaling na mismo dun sa makina mo. Kaya hindi mo talaga mapapatayan. The only way para mapatay siya is takpan mo yung intake. Kasi para magkaroon ka ng combustion, kailangan ka ng hangin. Ito, personal ko to na take. Kung ako sa akin mangyayari yan bilang mekaniko, ito sa mga naka-manual transmission nanto So, hindi ko sinasabi na pati yung automatic. Sa mga naka-manual transmission, yung diskarte ko dyan, pag simula pa lang ng diesel runaway, handbrake mo, sagad mo, tapos apakan mo yung preno. Apak yung preno, pag-apak yung preno, ang gansa mo, siguro mga fifth gear. Pag gansa mo ng fifth gear, saka mo bitawan bigla yung clutch, patay yung makina mo dyan. Pero kung naka-automatic ka, the only way yung mamatay mo yung makina is takpan mo yung intake. So, yan, tumigil na. Goodbye engine na. Goodbye engine. So kapag ito, hindi mo naagapan, namatay na lang siya kusa dahil nga siguro naubusan na to ng oil doon, nag-stack up na yung mga bearings niya doon, sureball yan. Overhaul ka. Overhaul ka ng makina mo. Ano ba yung cost ng dito sa mga crosswind naman, pag-usapan natin. So sa mga crosswind, common issue yan, yung kanilang injection pump. So sa injection pump kasi ng mga crosswind, pulley niya yung shafting ng injection pump papunta dun sa kanyang gear para i-drive yung injection pump natin. Yung pinaka-pulley niyan, meron siyang oil seal. So yung oil seal na yan, pag yan nadali, lumutong na, kaya nag-leak na dyan dadaan ngayon yung diesel papunta dun sa makina mo. So umaandar yung makina mo, dumadaloy naman yung diesel papunta dun sa makina. So hindi mo namalayan, especially kung hindi ka nag-check ng engine oil, kala mo okay pa, pero yan, pansin mo talaga yan. Pag nasira na yung oil seal dun sa injection pump, yung viscosity ng engine oil mo, malabnaw. Ibang-iba talaga. Tapos pag ginanyan mo, maano mo talaga na merong diesel na kasama. Magtatanong ka ngayon, bakit tumaas yung level ng oil ko? Hindi naman ako nagdagdag. So sign na yan na nagli-leak yung injection pump mo at susunod dyan, matutudas yung sasakyan mo. Okay? Tutudas yung makina mo. Kasi magdi-diesel runaway yan. Yun mga bay. So sa mga karagdagang kalaman with regards sa inyong mga sasakyan, tumutok lang sa aming FB page. So meron na rin tayong YouTube channel. I-like and share nyo na rin yung ating mga videos para malaman din ng iba yung mga tips, mga DIY tips, especially dun sa mga sasakyan nila. So kung may mga katanungan kayo with regards sa inyong mga sasakyan, i-comment nyo lang dyan down below, okay?